Yon sa hilo po, no, pupunta ka TM. Tingnan ko kung kaya ko. Kasi alam nyo, dati mahilig po talaga ako pumunta sa rally. Siguro nakita nyo naman yan, di ba? Pero ngayon po kasi ang bilis ko na mapagod kasi. O baka siguro dahil sa sakit ko. Oo. At saka may fistula kasi ako ngayon na pinapahinog ko pa. Baka mamaya kasi mayroong galit sa akin doon, hilahin ako sa braso. Baka masira to. Oh, mahirap na. Baka pag nangailangan ako mag-dialysis, baka sa leg ako tusukan. Kaya, tingnan natin kung makapunta ako. Tingnan natin. Okay. Game. Yan, so hello po kay Virgie Badiola, kay Chris Rosebabe, kay Delia Rosario, kay Mr. X, hello po. Tapos kay sino ba? Yan, hindi ko na mabasa. Wait lang. Kay Aurelia Adema, tama ba? O, yan. Okay. So, game. So, mga kababayan, mayroong statement dito si Sandro Marcos na siya daw po ay willing na umatid ng ICI. Sa kabila po ito ng kanyang pagbibintang na naman sa napakawalang kwentang bagay ni Saldico. So, alam nyo, kasi dinadawit na naman po itong si Sandro Marcos ni Saldico. No? Na, alam nyo, dyan ako natatawa eh. Kasi, bakit installment kasi yung mga pagbubunyag ni Saldico? Dapat kasi kung kayo po ay meron kayong alam talaga na pagnanakaw sa gobyerno, hindi po ito hindi po installment po yung pagbibigay po ng impormasyon dapat. 'Di ba? Anong nangyari kasi dito? Depende po sa reaksyon ng tao kung ano yung mangyayaring plot twist sa susunod na episode, no? So parang ito yung sinabi ng ng ICI. Napanoorin niyo to Ito. Tatanggap kami ng sulat galing kay Congressman Sandro Marcos expressing his willingness to appear before the ICI and to share whatever information he has with regard to the ongoing investigation of the Commission on the Anomalous Flood Control Projects. So I would like to confirm that, and we will have the commission, because right now, nag-hearing sila, they would have to convene and decide on when the congressman will be available for a hearing. I-live stream natin siya, sir? But right now, if you read the request of Congressman Sandro Marcos, it was not stated there. So based on our rules, unless there's a formal request for an executive session, default will be live stream. Ayun na. From DZRH. So ngayon, pupunta po si Sandro Marcos po sa ICI. So actually, meron siyang statement dito Saan ba yan? Basahin natin yung letter niya. No? May letter yan dito Ito. Ito sabi niya dito. Basahin ko lang Okay. Office of the Majority Leader, so Sandro Marcos yan. Okay. Dear Chairperson Reyes, I extend my full respect to the work of the Independent Commission on Infrastructure and its effort to uncover the truth behind the ongoing investigation of flood control projects. Let me state this clearly and without hesitation. I am willing to appear before the Commission at any time. I welcome the opportunity to shed light on on any matter that may assist your review. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. Please inform my office of the schedule of you deem appropriate. You have my commitment that I will be there. Okay. So dahil nga po busy nga po yung ICI, so, ang ginawa nga po nito, si Sandro Marcos na po yung mag-adjust ng kanyang schedule. So, alam nyo kasi mga kababayan, tingnan nyo to Meron kasi dito ito yung isa sa mga bintang ni Saldico Okay. Ito tulad po ng aking nabanggit sa part 2 ng aking pagpapaliwanag sa totoong nangyari,
Narito po ang listahan ng mga insertion ni Congressman Sandro Marcos noong 2023. Pwede niyo pong i-check sa GAA at kung nagawa mga ba mga proyektong ito. Alam niyo mga kababayan, ito yung point natin dito eh. Okay. Paano namin malalaman na utos ni Sandro Marcos yan? No, katandaan natin na si Saldico matagal na pa magnanakaw yan. Malay ba namin na ikaw lang gumawa niyan? Na yung mga insertion na yan na sinasabi mo, ginawa mo lang mag-isa yan. Tingnan niyo mga kababayan, no? Nakita niyo ba yung mga pictures ng maleta? Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito nung una, insertion ng 2025. Pero ang dami pong mga maleta na pinadala daw po si Saldico kay Martin Romualdez na yung date earlier pa. January 2024, March 2024, na hindi pa nga po tapos yung GAA noong 2025. So, paano nangyari yon? So, malaki yung chance at ibig sabihin nun, matagal mo nang ginagawa yan. Yung insertion na yan. So, ngayon, paano mo kami mapapatunayan? Paano mo mapapatunay na yung insertion na sinasabi mo ay gawa ni Sandro Marcos? Kasi pwedeng ganun mga ano eh, pwedeng ganun eh. Na may ginawa kong kalokohan dati, ibibintang ko lang sa iba. Di ba? Yung labo nga talaga. So ngayon, abangan ngayon natin tong magiging ano, kasi yung ang problema dito, executive session eh. So sabi dito, no, resign ako bilang representative Saldico claim in a video released on Tuesday, November 25, that the presidential son and Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos was also responsible for 50 billion budget insertion. So, ewan ko ba dito kay ano to? So, tingnan nyo to, no? In the first place, no? Alam naman po natin na itong ginagawa nga pong video ni Saldico, ano to? Ginagamit niya pong pang-blackmail kay PBBM. Di ba? Actually, sa totoo lang, dapat kasuhan ni Presidente si ano eh. Yung Rondain. Lalagyan si Rondain. Di ba si Rondain po, siya po yung abogado ni Saldico. Roy Rondain. At sabi nga po ni PBBM na siya daw po binablackmail ni Roy Rondain na wag daw ipakansela yung passport at ititigil daw po yung paggawa ng video. So sabi ni PBBM, hindi ako nakipag-usap sa kriminal, umuwi siya ng Pilipinas. Di ba? So, doon pa lang mga kababayan, dapat may kaso siya doon eh. Di ba? Obstruction of justice ata yun eh. Di ba? Pwede yun eh. Di ba? And then, mga kababayan, huwag po natin kakalimutan kung sino ba talaga si Roy Rondain. Si Roy Rondain po, mga kababayan, siya po ay abogado po ni Gloria. Tignan niyo, ano ba yan? Napaka random ba nun? Parang napaka coincidence ba nun? Na yung mga bakas po ni Gloria Macapagal Arroyo ay nandito pa rin? Na naninira sa PBBM admin? Tandaan nyo si Gloria po kasi meron na po yung history ng pagpapatanggal ng presidente. Yung ginawa niya kay ERAP. So, gumagawa na naman po siya ng magic ngayon at plano niyang gawin ito kay PBBM. So, tinan nyo. Nagkagulo, ang pinaka-pulot-tulot po talaga ng kaguluhan po na to, si Gloria. Di ba naalala nyo yun, di ba? Yung Tambaluslos issue. Kay Gloria nagsimula yan eh. Silang dalaw ni Sarah nagsimula yan eh. Tapos, mga kababayan, nang nangyari pa ngayon nga pong malakas po yung puwersa. Malakas yung, hindi naman puwersa, malakas eh. Malakas yung, yung eagerness ng mga DDS para pabagusan si PBBM ngayon. Andyan po yung bakas ni Gloria. Ito na nga, si Roy Rondain. Siya po ay dating abogado ni Gloria. Hindi, hanggang ngayon, abogado po ni Gloria yan, si Roy Rondain. Nalala nyo nangyari sa CARP, sa E.G. Arroyo, no 2007 ata yun, kung di ko nagkakamali. Nalusutan po ng mga Arroyo yung kaso po na yun at ng abogado, itong si Roy Rondain. Na siya rin po yung nagbibigay nga po ng suggestion kay PBBM na tanggapin nga po yung offer na blackmail na wag pa-cancel yung passport ni Sandro Marcos. At bukod dito mga kababayan, nandiyan pa po si Mike Defensor.
Di ba? Si Mike Defensor, mga kababayan. Oh, dati po siyang chief of staff ni ni Gloria. Dati rin pong secretary ng HUDDC. HUDCC ba yun? No? Ng housing. At ngayon, isa po rin po siya sa mga gumagawa ng propaganda laban kay PBBM. So, nandyan po yung baka si Gloria, mga kababayan. Hindi ko talaga makuha kung bakit binoboto pa to ng mga taga-Pampanga. In the first place, isa sa pinaka-naging worst na presidente po ng Pilipinas in history, si Gloria. Paano ba? Wala yan to, naging presidente na nga dati, binaboy na nga yung Pilipinas. Ano pa bang gusto mo? Di ba? Ano pang gusto nito? So ngayon, malay ba natin? Baka mayroon din connection ito si Gloria kay Saldi ko. Hindi natin alam, di ba? So, pero by the way, mamabayan, ang maganda kasi dito, no, hinarap po ngayon ni Sandro Marcos itong kanyang paratang sa kanya. Hindi po katulad po nila Harry Roque na tumakas. Hindi po katulad ni Saldi ko na tumakas. Si Sandro Marcos po, talagang harapin niya nga po talaga ito. Diba? And by the way, ang babaw ng ebidensya eh. Ito lang ba yun? Ito? Yan na ba ebidensya mo? No? Mababaw to. Mababaw. Oh. Yan na parang sa Davao din, Duterte pa rin ang binoboto. O, baka di ba? O nga, ba't nga binoboto to sa Pampanga? At alam niyo pa, no, meron pa palang isa. Meron drama pa si Gloria nung nakaraang linggo lang. Buti na lang kamo, walang ulang kumagat. Sabi ni Gloria na, dyan sa distrito ko, may gusto maglagay ng insertion. Ganun ba nga ganun, no? Oh. Sinabi ni Gloria yun last week. Nabalitaan ko doon sa ginagawang budget. May insertion sa distrito ko. Buti na lang kamo, hindi pinikap ng media. Kasi napaka-unbelievable naman nun. Oh. So makita po natin yun, no, na ito si Gloria po talaga, bantay sa laki ito. Oh. So yun, no, so kayo po, mga sabi nyo nga po dito, no, dito nga po sa pagharap nga po ni Sandro Marcos sa ICI. Di ba? Ito ba ay pagpapakita ng tunay na lalaki? Hindi po katulad ni Harry Roque, di ba? So yun, sa pag-comment lang po sa baba, di ba? At syempre, yan po sa Team Replay, para pa-subscribe, di makalabisan, pa-share po ng video po na to. Okay, so last topic tayo. Last topic tayo. Sakat na mata ko sa sa ilaw.